Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence ako. Meron akong videong nakita, kabibig pa, na merong binulgar si Panfilo Lacson. I think itong kapihan ba ito? Basta sina Amy Marcos at saka si Panfilo Lacson ay nagkaroon ng press con. May ibinulgar si Panfilo Lacson. Sabi ni Panfilo Lacson, mahal na mahal ka ng kapatid mo, Aimee. Kaya bumalik ka sa administrasyon. Halak! Nagets nyo? Nagets nyo ang point ni Panfilo Lacson? So, kadramahan lang talaga itong ni Amy Marcos. Itong kontra daw siya sa administrasyon. Ayaw niya sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos. Puro palabas lang pala to mga kabibig. Ngayon galing talaga, sabi ni Panfilo Lacson, from a reliable source. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. Ay, we don't know. Nag-usap na itong dalawang ito. Sikreto lang. Bakit? Bakit nasabi ko nag-usap na ito? Kasi biglang, bakit sinali si Amy Marcos sa slate ni Bongbong Marcos? Tapos, after na brought up ang pangalan ni Amy Marcos, ay biglang nag-ano si Amy nga, hindi, mag-independent ako. Nahuli sa bibig nila. Ngayon naman, galing kay Panfilo Lacson, sabi na, mahal na mahal ka ng kapatid mo, kaya bumalik ka sa administrasyon. Bakit ba? Si Amy, administrasyon naman yan plastic lang yan, mangga lang yan. Sinabi ni Bibi Sara, ginamit lang nila ako. Until na Bibi Sara, pabulag-bulagan ka pa, day. Enough na yung pagkabulag-bulagan mo, day. Oy, wag mo nang kaibiganin yan si Amy Marcos. Oo, na ano ka na, binash ka na ng todo, ipa-impeach ka na ng todo, tapos sinabihan ka pa na ikaw ang mangbubudol. Diba? Tingnan yung kabibig, kawawa si Bibi Sara, no? Binaglalaruan lang ba? Kawawa ang mga Duterte, naglalarawan lang ng mga Marcos. Tapos itong mga Duterte, dinulungan pa ang mga Marcos para malibing ang kailang ama sa libing ng mga bayani. Yung mga Pinklawan talagang nagrally, nagwelga, may iba pang nag-file ng kaso na hindi dapat mailibing. Tapos ngayon, tahimik ang mga Pinklawan, tahimik ang mga Dilawan, walang imik sila. Diba? Tapos si Bibi Sara ang inatake lang ng sobra daw na natuliring na daw, nabuang na daw, na parang dapat i-mental hospital, i-psychological test si Bibi Sara kasi kung ano-ano lamang sinasabi. Kaya pala, sabi ni Bibi Sara, parang kinulam ako. Ay nako, kinulam ka talaga Bibi Sara. Kinulam ka ng mga taong pinagtitiwalaan mo, yung mga taong manggagamit. Mapanoorin nyo ang video, kayo ang bahalang maghusga. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Hear that she does not think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. As someone close po kay President and kay VP Sara, may deception po kaya bang nangyari? Magkakaayos pa po kaya sila? Nako, kayo talaga. Kapag may dalawa kayong kaibigan na hindi nagkakaunawaan, gagatungan mo pa ba? Palagay ko hindi, bilang tapat na kapatid at tapat din na kaibigan, wag na natin dagdagan, kayang-kaya naman nila sagutin yan. Columnist on Facebook nasabi niya that former President Duterte was overpowered by his advisors. Given this closeness that you have with your brother and with the Vice President herself, ma'am, do you think regard to what? This is with relation po dun sa sinabi niyo na para bang I remember na by overpowered by his advisors. By his advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Ma'am, do you feel po ma'am na si Presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga kapatid ko o si Yes. Presidente Duterte? Si Presidente Marcos po? Si Bongbong. Do you- Sinasabi na napakabait ng kapatid ko, pero palibasa mabait, wag naman pinagsasamantalahan. Pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Syempre, nag-e-effort naman tayo, pero syempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. I've always said,
Even when I was a 15-year-old, a bratty Yes. 15-year-old, Sabi, that Malacanang is a true snake pit. ay, sabi And niya yan. it No? is. Sabi niya may ghost pa. Ayun. Ay, Senator Amy, ito, si-share ko lang sa iyo, no? Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Gandang inside story na first time ko narinig. Totoo yan. Thank you. Thank you. We have, mag-photo up tayo. Pero before that, may final question, pakiusap ng mga panadero namin. Sabi nila, ano ang paboritong palaman ni Senator Ping at ni Senator Amy para sa pandesal? Na-mention ni Senator Amy noon, baka gusto padagdagan nilang dalawa ngayon before we have a picture and give breads to the people waiting outside. Anong paborito niyong palaman? And then closing statement from every senator natin dito na magaling. Ako, ang paborito kong palaman, palibhasa Pilipino, ang pandesal, kesong puti. Ay, marami kami dito. Wow. Ayun, yun ang paborito ko. Pero napakataas ng kolesterol. Pero dahan-dahanin lang. May Carabao, kesong puti kami dito, Carabao milk. Si Senator Ping naman, anong paborito niyong palaman sa pandesal nung bata kayo sa Cavite or ngayon? Pareho rin, nakalimutan ko yung pangalan, mabuti ni Senator Amy, yung kesong puti na galing sa Laguna. Ay, mayroon kami dito galing sa Laguna at saka galing sa Muñoz, Nueva Ecija, kesong puti. Thank you very much. We'd like to invite the two senators for their closing statement to summarize yung thoughts nila about World Pandesal Day sa Pandesal saka sa World Food Day. Closing statement from Senator Amy and Senator Ping Lacson. Bilang food advocate dyan sa Senado, pagkat ang aking kinakatawan ay agricultural at rural sector, ako'y nagdarasal na sana tutukan po natin ang problema ng kakulangan at kamahalan ng pagkain pagkat ang nakikita natin sa pagtaas ng langis, sa tuluyang gulo sa Ukraine kung saan 30% ng arena ay nanggagaling, magtataas pa rin ang pagkain, ang presyo ng pagkain. Kaya sana mas magsumigasig tayo, mag-isip tayo ng iba't ibang solusyon at tulungan natin ang napakaraming Pilipinong nagugutom. So napanood nyo na. So anong say nyo dyan? Diba? Playing safe si Amy Marcos. Patata, ano ba? Day, enough na yung kadramahan mo, Day. Uy, akala mo sa tao, Day, na yung kadramahan mo effective man. Yung pagkabing best actress mo, tapos na, Day. Kung sa story pa, Day, 3 years lang yung yung expiration date ng pagiging best actress mo. Oo, kabibig. Nako, sobra na, oy. Tapos si BP Sara ngayon ang ginawa yung masama. Wala ka mangang reaction, wala ka mangang statement sa sinabi ni BP Sara na sinabi mo, oo, totoo yan. Ako ang lumapit kay BP Sara. Ilang araw na ba? Biyernes yung press ko ni BP Sara ba yun? Biyernes, Sabado, Linggo, 2 days na. Very simple naman. Mag-post sa iyong social media o magpa-press con si Amy Marcos. Tapos sabihin niya, totoo ang sinabi ni BP Sara. Totoo yung sinabi ni BP Sara na pahukay niya ang libingan ng ama ko. Tapos ito yung reaction ko. Nagtawanan lang kami. Wala talaga. Talagang iniwan niya sa ere si BP Sara. Hinayaan niya ang mga bashers na idadrag si BP Sara to hell. Dinrag to hell si BP Sara. Kung talagang kaibigan si Amy Marcos ni BP Sara, dapat sana nagsalita na siya ngayon. Dapat sana kinampihan niya si BP Sara. Pero hindi tumahimik, nanahimik, deadma. Diba? Ngayon ka, Bipig. I don't know kung ano ang usapan na ni Bongbong Marcos. Baka si Amy nagsabi, Bongbong Marcos, wag ka nang magsalita. Magbigay ka na ng mga executive orders ang mga ahensya na wag na silang magsalita kay BP Sara. Baka lalong maging magulo ang sitwasyon. Baka si Amy ay nag-advise kay Bongbong Marcos kasi knowing Bongbong Marcos, Lisa Marcos pa, talagang fighter din yan. Nagpa-interview yung intakato niya. Yun ang dahilan kung bakit sumabog ng husto si BP Sara. Baka si Amy Marcos ang pumipigil kay Lisa Marcos na wag ka nang mag-react dyan, tumahimik ka na lang. Hayaan mo lang si BP Sara magsalita, tapos hayaan mo ang mga bashers or alam mo naman yung mga Marcos may trolls sila. Si BBM nga nasabi may mga
trolls sila. O, di ba yung mga trolls na ang gagawa para maging masama sa pagmumukha, maging masama sa mata ng mga tao si BP Sara. At tinan mo ang media kung ano-ano mga balita, tinitwist nila ang storya ni BP Sara at pinagmumukha talaga lang masama si BP Sara. So yung kabibig, no, grabe yung script nila ba, ang galing magsulat, ang galing mag-direct, ang galing mag-act, na paawa effect, pamano-mano pa sa kamay ni BP Sara, pero yung sa likod talaga mga traidora, mga kabibig. Pasensya na ha, ito yung mga nababasa kong komento ng mga netizen na tama na, enough na, ang magiging traidor mo, umamin ka na sa katotohanan. Ang sabi namin, paano yan naamin? Kailangan niya ang boto ng sambayanan. Mga supporters ni BP Sara, kailangan niyang magpaawa-awa naman kay BP Sara para sabi ni BP Sara, butuhan natin si Aimee. Hindi kami boboto BP Sara. Kung kahit i-endorse mo BP Sara, yun si Aimee, hindi ko talaga bobotohan niya. Pasensya na BP Sara. Nabudol na kami. Ang purpose pala nila para kunin kanila, para mapanalo si Bongbong Marcos. Ginamit ka talaga. You're being used and you're being abused, mga kabibig. Sabi nga ni BP Sara, I am being tolerated. Diba? So ano ang iyong komento sa video nilatag ko sa iyong kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.